Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, antay tayo ng antay mga idol at mga kababayan kung pipirmahan o ibibeto ng ating Pangulo yung nasabing ratified bill. Tayo po ay pinagmukhang tanga mga idol. Bakit natin nasabi yun? Kasi antay tayo ng antay, hindi pa naman pala natatransmit, ha? Hindi pa naman pala natatanggap ng ating Pangulo yung nasabing enrolled bill o ratified bill. O ito po panoorin po natin yung pagtatanong ng isang reporter ng DZRH na si Ma'am Let Narciso doon po sa isinagawang press briefing sa Malacanang. Sinagot po ito nitong tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. Ito po yung bahagi ng pagtatanong na tinanong niya kung pipirmahan ba o hindi ng ating Pangulo yung nasabing proposal bill. Yung sagot po dito ni Ma'am Claire Castro, ni Attorney Claire Castro ay ito po. Panoorin po ninyo mga idol at mga kababayan. Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, has the President decided whether to approve or veto the proposed measure seeking to extend the term of office for barangay and SK officials and postpone the BSKE? Nung tinanong po natin kanina, wala pa po natatanggap na enrolled bill. Kapag ka po natanggap na po, pag-aaralan po yan mabuti para po mapirmahan kung dapat mapirmahan. Sang-ayunan kung dapat sang-ayunan. So ayan po mga idol at mga bayan, malinaw na narinig natin mismo doon sa tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Claire Castro na hindi pa nga po natatanggap ng ating Pangulo yung nasabing enrolled bill. So papaano nga naman mapipirmahan o maibebeto ng ating Pangulo yung nasabing ratified bill o enrolled bill kung wala pa siyang nahahawakan o natatanggap na enrolled bill. So antay tayo ng antay, wala naman pala tayong inaantay. So yan mga idol base po sa ating pong pagsasaliksik, ito po yung ating nalaman patungkol po sa enrolled bill transmitted. Ito po, if an enrolled bill is not transmitted to the President by the Congress, it cannot become a law. So ibig sabihin lang mga idol at mga bayan, kapag hindi po natanggap ng ating Pangulo yung nasabing enrolled bill, ito po ay hindi magiging ganap na batas. Ayan, malinaw po yan mga idol at mga bayan Ito pa, the President must receive the bill for it to be acted upon, either by signing it into law, vetoing it, or allowing it to lapse into law through inaction. If the bill is not transmitted, it essentially dies. Mamamatay pala. Yun pong nasabing bill pagka hindi po na-transmit sa atin pong Pangulo in the legislative process. Ito pa. In the Philippines, after a bill passed by both the House of Representatives and the Senate, it is prepared as an enrolled bill. Ayan. This enrolled bill is then officially transmitted to the President for approval. So kailangan talaga mai-transmit sa ating pong Pangulo para sa kanyang pag-approve. The President has 30 days to either sign the bill into law, veto it, or allow it lapse into law by not acting on it. Papaano naman po kung hindi na-transmit yung nasabing banukalang batas? Ito po no transmittal, no law, sabi dito. If the bill is not transmitted to the President, it cannot go through this process. The bill remains with Congress and does not become a law. Hindi talaga magiging batas pagka hindi na-transmit sa atin pong Pangulo.
So ngayon po ay basahin ko din sa inyo ito pong post ng sa Barangay Tayo Facebook page, yata ito. 16 hours ago. Ito po. News flash. The press briefing ng Malacanang spokesperson Yusek Claire Castro was asked, tinanong daw, kung pipirmahan ba o hindi ang term sheeting proposal, to which she responded, ito po wala pang natatanggap na enrolled bill. Kung may natanggap ay tsaka pag-aaralan kung pipirmahan o hindi. So wala pa nga po talaga base po doon sa isinagawang press briefing ng tagapagsalita ng palasyo na si Attorney Claire Castro. So doon po sa post ng sa Barangay Tayo ay merong nag-comment. Ito po yung kanyang comment. Comment po ni Matt Guevara. Ito po, pakinggan po ninyo. Hanggang kailan ito magiging valid? Habang nasa sesyon pa ang Kongreso, ang enrolled bill ay mananatiling valid at pwedeng i-transmit anumang oras hanggat hindi pa natapos ang sesyon. So hanggat hindi pa natatapos yung sesyon ng 19th Congress ay pwede pong i-transmit sa ating Pangulo anumang oras. Pero yung tanong, natapos na ba o hindi yung sesyon ng 19th Congress? May 19th Congress pa ba ngayon, mga idol at mga bayan? So, ituloy natin number 2. Pagkatapos ng sesyon, kapag permanenteng nag-adjourn ang sesyon, ibig sabihin natapos na, ang Kongreso ay mawawalan ng kapangyarihan gumawa o mag-transmit ng batas hanggat hindi muling bumubukas sa susunod na sesyon. Kung ang Hunyo 11, 2025 ratification ay nangyari sa huling sesyon, totoo naman talaga, huling sesyon nangyari yon. Last minute nga po ito pa, nabatid sa mga ulat. Pagkatapos ay default nang natapos ang sesyon, ibig sabihin, ang BICAM report ay nananatiling enrolled bill, enrolled. Pero kung hindi ito na-transmit bago ang adjournment, kailangan muling i-ratify ito sa bagong sesyon. Nako, ayan natapos na yung 19th Congress, pero po hindi pa natatransmit yung nasabing enrolled bill. So mag-aantay po ng another session sa 20th Congress kasi adjourn na yung 19th Congress. Ito pa, tuloy natin. Kapag hindi na-transmit bago sumunod na sesyon, epektibong maaari itong ituring na nag-expire. Nako, mag-i-expire pala mayroon palang expiration. Yun pong enrolled bill, sabi dito sa nag-comment. At ang kailangan, ulitin ang bicameral process. Nako, medyo mauubos yung oras para gumawa ng batas. Kaya kung mapapansin niyo mga idol, ito pong COMELEC ay itinakda na nila yung voters registration ngayong darating na August kasi nakikita po nila na talagang hindi mapipigilan yung o hindi maipagpapaliban yun pong December 2025 election kasi wala pa naman pong batas na magpapaliban sa December 2025 election. Kaya sa mga incumbent barangay officials ay huwag muna kayong magsaya sapagkat wala pa pong batas na mag-i-extend sa inyong termino mga idol at mga bayan. So yan po yung ating update sa ngayon. At abangan po natin sa mga susunod na araw kung ano po yung mga mangyayari. Kung itutuloy ba ng 20th Congress, ito pong nasabing panukalang batas hanggang sa matransmit sa ating pong Pangulo. Yan po yung ating abangan, mga idol at mga bayan. So sa ngayon, yan muna at maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat. Mabuhay po.